separatist po tayo. No? Kasi po talagang utos talaga ni Lord na tayo ay lumayo sa kanila, no? At humiwalay. Sabi po ng ating Panginoon yan. Okay? So, hindi ho natin, ano po yan, tawag nito, hindi ho natin sabi-sabi lang, kundi yan po talaga ay sinabi po ng ating Panginoon. Ngayon po, dadako tayo ngayon sa ating pong paksa ngayong umaga. Basahin po natin ang aklat po ng Ephesians, chapter 2. Alam niyo, Brother Migmig, chapter 8, verse 9. Si Brother Migmig po ang magbasa. 2 verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Salamat po. No? Okay. So, ang atin pong pag-aralan po ngayon, the grace of God in salvation. No? Ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Okay? Kasi itong talatang ito, very controversial po siya, no? Sapagkat maraming mga mananampalataya ngayon na ang kanilang pagtuturo, biyaya din, pero sumampalataya ka. No? Kasi sabi daw dito, for by grace are you saved through faith. Okay. Alamin natin ngayon kung kaninong faith po ito. Okay. Ngayon, nais ko munang tanungin po ang basa sa atin, yung patay po ba sa kasalanan, pwede po ba siyang sumampalataya? Patay sa kasalanan? Yes. Kasi nakaraan, di ba, pinag-aralan natin, ang tao patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Walang matuwid, wala ni kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Romans chapter 3 verse 10 up to verse 11. Ngayon ang tanong, ang tao ba napatay dahil sa kasalanan at pagsuway ay pwedeng manampalataya para siya maligtas? May response ba ang patay? Diba? Kahit sa physical, walang response po. Diba? So, ang patay, binuhay po ng Panginoon. No? Tayo ay binuhay ng Panginoon galing sa patay na kalagayan. Pag sinabing binuhay ni Lord, ibig sabihin tayo ay iniligtas ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. No? Kasi patay nga po tayo. Okay? So tayo po ay binuhay ni Lord. Ano pong ebidensya? Ephesians chapter 2 verse 1. Sige po, basahin po natin. Para Biblia po ang sasagot. Si Brother AJ. Ephesians chapter 2 verse 1. And you have a quickened who were dead in trespasses and sins. Malinaw, no? Tayo ay binuhay niya. Sinong yan? Ang Diyos yan. Nung tayo ay mga patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Ang bumuhay sa atin ang Diyos, hindi ang sarili natin. Okay? Kasi hindi pwede buhayin ng tao ang sarili niyang patay. Okay? Maliban ang Diyos ang siyang bumuhay. So, sa madaling salita, hindi pwedeng iligtas ng tao ang kanyang sarili dahil siya'y patay. Hindi pwedeng sabihin ng tao na mananampalataya ako para ako maligtas. Ngayon, ang tanong, Pastor, ibig mo sabihin ba hindi na kailangan sumampalataya ng isang tao? Kailangan sumampalataya ang mga anak ng Diyos. Tama? Wala hong binabawal si Lord dito na hindi ka sumampalataya. Wala hong siyang sinasabi dito na ang kanya mga anak na ligtas ay huwag sumampalataya. Manapay ang sinabi ni Lord dito na ang mga mananampalataya ay bunga po yan. No? Bunga, ebidensya ng pagkaligtas ng Diyos sa atin.
Okay? Tingnan niyo po ang ating binasa na Ephesians chapter 2 verse 8 up to verse 9. Sabi dito, for by grace are ye saved through faith. Ang kasunod, and that not of yourselves. Tingnan niyo po, kung ang kaligtasan ay dahil sa pananampalataya ng tao, bakit sinabi pa ni Lord, and that not of yourselves? Di ba dapat, because of yourselves. Tama? Dapat sinabi ni Lord, and that of yourselves. Pero sinabi dito, and that not of yourselves. Ang tinutukoy niya dito yung mga tao. Okay? Ngayon ang tanong, for by grace are you saved through faith. Kaninong faith po ito? Diba? Yun ang tanong po. Ang tinutukoy dito ni Pablo, kaninong faith? Tandaan po natin, yung Ama, meron siyang faith sa ating Panginoon Kristo. Yung Panginoon Kristo, meron siyang faith sa ating Ama. Tandaan po natin yan. No? Hindi, Pastor, Diyos siya, may faith ba? Yes, yung kanyang pagtiwala, yung kanyang pananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ganon din ang ating Panginoong Hesus Kristo doon sa Ama. Okay? So, ano, Pastor, ang prueba? Basahin mo natin. Romans chapter 3. No? Romans chapter 3, verse 3. Sige po. Babasahin po ni Sister Maymay. 3 verse 3, sister. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? So, anong nakalagay dito? The faith of God. So, ang tanong, may pananampalataya bang Diyos? Meron. Kanino? Ang tinutukoy dito sa kanyang anak, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo, kung ating babasahin ko ito, yung buong chapter na ito. Okay? Sapagkat pagdating sa chapter, sa verse 24, basahin na natin, tatalon tayo sa verse 24. Ibabasahin si Agnes, verse 24 sa Romans chapter 3. 24. Palibhasa inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So, doon po siya nanampalataya doon sa pagtubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po siya ay nakatawang tao para tayo tubusin. Okay? So, malinaw po yan. Na for by grace are ye saved through faith. So, ibig sabihin, ito po yung faith ng ating Diyos Ama doon po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa kanyang pagtubos sa atin. Okay? At ang faith na ito, kaya sinabi po dito, ay malinaw, the faith of God. Iba yung faith of God at saka yung faith in God. Tama? Iba ba yan? Yung faith of God at saka yung faith in God. Tayo po ang tinutukoy doon pag sinabing faith in God. Diba? Pero pag sinabing faith of God, pananampalataya po yun ng Diyos. No? Kaya malinaw po sa Romans chapter 1 verse 17. No? Sige po, basahin na natin. Si Sister Marilyn po ang magbasa. Chapter 1 verse 17. Opo. Sapagkat sa ganito ang katuwiran ng Diyos ay inihayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Malinaw, no? Nang sabi po dito ng ating Panginoon sa Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Malinaw yon, no? Nahayag mula sa pananampalataya, of course, na ating Panginoon, patungo sa ating pananampalataya. Kaya malinaw pang sabi ho dito, ay the just shall live by faith. No? Ang matuwid ay mananatili sa umabuhay sa pananampalataya.
pananampalataya. So, ang tanong naman ulit, ang Panginoong Kristo po ba meron ding pananampalataya sa Ama? Amen. Meron din po. Kasi nagkatawang tao po yung ating Panginoong Kristo. Basahin natin. Romans chapter 3 verse 22. No? Romans chapter 3 verse 22. Okay. Basahin ulit ni Brother AG. Verse 22, bro. Dito. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Tama, no? Even the righteousness of God, no? Sa mga kapatid, bagay ang katwiran ng Diyos. Malinaw po yan, which is by faith of Jesus Christ. No, meron na naman sinasabing by faith of Jesus Christ. So, iba yung faith in Jesus Christ, iba din yung faith of Jesus Christ. So, meron din po siya, ang faith ni Lord sa atin, hindi ho magkakaiba, kundi parehas po sila. Kung anong faith ni Lord, siya din po yung faith na binigay sa atin. Ang faith ni Lord, binigay sa atin. Hindi yun ang cause ng kaligtasan. Tama? Ang faith, ebidensya. Pruweba. Ano pa? Bunga. No? Ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Bunga ng Espiritu ng Diyos po yan. Na binigay po sa atin. Okay? Galatians chapter 5 verse 22. Basahin natin. Galatians chapter 5 verse 22. Up to verse 23. Basahin ni Sister Maymay. 22 Opo. to 23. Opo. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapa, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. But the fruit of the Spirit, malinaw po, no? Is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Pang-ilang ang faith? Pang-pito. Tama, pang-pito? 7. Pang-7 po siya. So, bunga yan. Yung faith, bunga. Hindi cause. Ibang cause, ibang effect. Ibang fruit. Ibang puno, iba ang bunga. Tama? Yung puno, ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang bunga, faith. Ang ating pananampalataya sa Lord. So, sa madaling salita, yung sinabi ni Lord sa Ephesians chapter 2 verse 8 up to verse 9, for by grace are you saved through faith. Ito po yung faith ng Diyos Ama doon sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang sabi po ni Lord, and that not of yourselves, it is the gift of God. Oh. Ang kaligtasan pala, kaloob ng Diyos. Biyaya ng Diyos. No? Kaya verse 9, anong sabi? Not of works. Hindi dahil sa mga gawa. Di ba? Kaya maaaring sabihin natin, paano yung pastor? Parang hindi hindi tugma doon sa sinabi po ng James na faith without work is dead. Di ba? Kasi po, ang faith work din po yan eh. Kasi kung walang gawa ang pananampalataya mo, patay sa harapan ng ating Panginoon. Tama po? Kaya sabi nyo, not of works. No? Malinaw po. And that not of yourselves, not of works, lest any man should boast. No? At walang sino man ang magmamalaki. No? Kasi kung dahil sa pananampalataya maligtas ang tao, nagmamalaki ang tao. Tama? Kung hindi ko yan pinatanggap, hindi ligtas yan. Kung hindi ako nagsabi sa kanya, manampalataya ka, hindi maligtas yan. Hindi o. Diba? Kaya ang nagligtas sa atin, ang Diyos, biyaya ng Diyos. At ang kaligtasan ito ay kaloob, no, ng ating Panginoon. Malinaw po yan. Kaya ang faith, kaya tayo meron ngayong faith dahil
ito po yung naging bunga sa atin. Tama? Bunga ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat tayo po ay iniligtas na ng Diyos at tayo po ay sinilyohan na ng Espiritu ng Diyos. Okay? Sinilyohan na po tayo. Basahin na natin. Ephesians chapter 1 verse 13. Opo. Chapter 1 verse 13. Okay? Basahin niyo po si Agnes. Ephesians 1:13. Sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Tinatakan ba tayo ng Espiritu Santo? Amen. Tinatakan na tayo eh. No? So, ibig sabihin po, ay meron na tayong tatak ng Espiritu Santo, kaya po tayo ay merong pananampalataya. Okay? So, malinaw po yun. Kaya ang ating pananampalataya, ang Espiritu ng Diyos, ang nagpatutuo ng ating Espiritu na tayo po ay anak ng Diyos. Romans chapter 8, verse 14. Babasahin po ni Brother AJ. Hindi pa. Romans chapter 8, verse 14. Para may patunay po. Sige po. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kasi po, meron na tayong sealed of the Holy Spirit. Talon ka, Brad, sa verse 16. Ang Espiritu, Yung sa verse 16. Tuloy mo lang doon sa 16. ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. No? Sino nagpatutuo na tayo anak ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos at ng ating Espiritu. Nagkakasama po yan. Nagpapatunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? Kaya, pagka tayo tinanong, anak ka ba ng Diyos? Yes. Kasi po, ang nagpapatunay, ang Espiritu ng Diyos at Espiritu natin magkasama. Kaya ang tunay na anak ng Diyos, hindi yan natatakot na sabihin niya, anak ako ng Diyos. No? Ang pinanahan ng Espiritu ng Diyos, kasama ng Espiritu ng isang anak niya, ay, nanindigan yan, no? Sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang kagandahang loob at pabor na hindi natin kayang pagbayaran o pagkarapat-dapat. Iyon po ang biyaya ng ating Panginoon. Sa totoo lang, di naman tayo karapat-dapat eh. No? Dahil tayo ay makasalanan. Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay binuhay ng Panginoon, ginawa tayo naging karapat-dapat, tayo niligtas ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang biyaya. Ang biyaya ay hindi dahil sa ating pananampalataya, kabutihan, gawa, o merito, no, kundi dahil sa kabutihan at awa ng Diyos. Wala naman tayong merit sa Lord. Sa totoo lang. Kasi tayo po ay makasalanan. Tama? Okay? Kaya, salamat sa Lord dahil sa kanyang biyaya, tayo po ay niligtas ng Panginoon. Ang tao ay patay sa kasalanan at walang kakayahan na mananampalataya o maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Ngunit, sa kanyang biyaya, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at kabutihan sa kanyang mga anak. Sa atin po yon. So, napakabuti po ng ating Diyos. Pag sinabi pong biyaya, ang gumawa ng kaligtasan natin ay ang ating Diyos. Okay? Hindi ho tao. Hindi ho pagdidikta ng tao. Hindi ho pangangaral ng tao. No? Pastor, kung ganun pala, hindi na tayo mangaral. Mangaral tayo para malaman nila na ang kaligtasan ito na nasa atin ay gawa ng Diyos. Bigay ng Diyos. Hindi tayo mangaral para sabihin mo, oh, ligtas ka na. Sabihin mo tao, ligtas ka na kasi nakinig ka. Di ba?
Oh, ligtas ka na kasi nagpapalayas ka ng demonyo. Ligtas ka na kasi gumagawa ka ng mga miracle na bagay. No, hindi ganon. May gumawa nga po diyan sa Biblia pero hindi sila kilala ni Lord. No? Marami po yan nangangaral ngayon sa panahon natin, pero ang totoo niyan, hindi sila kilala ni Lord. No? Bakit? Basahin natin. Matthew chapter 7 verse 21. Ito po yung mga reprobate na mga tao. Nagkukunwari. Okay? Basahin po ni Brother AJ. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Verse 22, bro. Ituloy mo. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa inyo, pangalan at sa mga pangalan mo ng Nagpapalayas. kami ng mga demonyo, Oo. at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. Verse 23. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga nagawa ng katampalasan. Amen. So, hindi pala lahat na nagbabanggit na Lord, Lord, Ang liligtas. ay papasok sa kare ng langit. No, meron pa din pala nagkukunwari diyan. Ibig sabihin, hindi lahat na nagpapagaling o mga miracle ay makapasok sa kare ng langit, no? At ito po ang tinutukoy po dito, yung mga tao na nagkukunwari lang pero sila pala ay mga reprobates, mga itinakwil ng ating Panginoon dahil sa kanilang mga ginagawa, no, sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya ho, malinaw po, no, kaya natin binabahaging salita ng Diyos para po maligtas sila sa mga taong ito. Madala sila sa tama at totoong paglilingkod, katulad ko rin na dati nadaya din. Di ba? Nakala natin tama noon, pero nung sinuri natin, ay mali pala. Okay? So, lahat naman tayo nakakaranas ng pandaraya, pandarambong, ng mga maling aral na nagsilagana po sa mundong ito. Kaya ho, malinaw, mga kapatid, na ang tunay na kaligtasan ay biyaya po ng ating Diyos. Okay? So, ano pa po ang ebidensya, ang prueba? Basahin na natin. Okay? Sa Ephesians chapter 2, verse 5. Okay, pakibasa po. Brother, pakibasa, brother. Asan? Even when we were dead in sin, hath quickened us together by Christ with us. By grace ye are saved. Amen. Thank you, bro. Maraming salamat. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Malinaw. Nung binuhay tayo ng Diyos, yun po ang pagkaligtas ng Diyos sa atin, ibig sabihin. Pagtubos, pagbuhay sa atin, pagpili sa atin before the foundation of the world, lahat pong yan ay tungkol sa kaligtasan eternal ng buhay po natin. Kaligtasan mula sa impyerno, na dapat tayo mapunta sa impyerno. Pero salamat sa Lord dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay binuhay, no, sa kalagayang patay dahil sa kasalanan at pagsuway, patungo po sa buhay na walang hanggan. Ito po yon ang sinasabi po ni Lord. Kaya po, mga kapatid, yung ating Diyos, tandaan po natin, siya po ang Diyos na mayaman sa awa. Kinaawaan lang po tayo, kinahabagan lang po tayo,
at tayo po ay inibig ng ating Panginoon. Verse 4, atras po natin ang verse 4. Ephesians chapter 2, verse 4. Okay, babasahin po ni Sister Marilyn po. Verse 4. Chapter 2, verse 4. Akyat lang po ng isa. Verse 4. Opo. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kaniyang malaking pag-ibig ng kaniyang iniibig sa atin. Amen. No? Malaking biyaya ba ng ating Diyos? Amen. Malaking biyaya. Mayaman sa biyaya at malaking pag-ibig. No? Great love ng ating Panginoon sa kanyang iniibig sa atin. Kaya po, ang unang umibig sa atin, yung ating Diyos. Siya po ang unang nagligtas sa atin. Kaya tayo umibig ngayon sa Diyos sapagkat inibig tayo ng Diyos at ang pag-ibig na ito sa atin, bunga ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Ang sabi doon sa binasa natin kanina, Binaster Maymay, sa Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love. Di ba? Kaya nga tayo ay merong love sa Lord. Meron tayong love sa ating kapwa. Di ba? At kung love ang pag-usapan natin, maraming klaseng love. Merong divine love. Love mo sa Lord. Meron din love mo sa love mo. Power of love. Di ba? Sa partner mo sa buhay. No? Ibang love po yun. Okay? So, mahalaga po yung naintindihan po natin yung mga aral po ng ating Panginoon. Kaya po, ang kaligtasang ito ay biyaya po ng ating Diyos na buhay. Okay? At ang kaligtasang ito ay pinangako na po yan ng ating Panginoon. Okay? Before the world began. Pinangako na po ni Lord yan. Kaya hindi na pwedeng magbago. Pangako ba ni Lord pwedeng baguhin? Hindi. No? Ang pangako ba ni Lord ay hindi magaganap? Nagaganap. Ang pangako po ng ating Panginoon. No, basahin natin Titus chapter 1 verse 2. Opo. Titus chapter 1 verse 2. Opo. Sige, bro. Sige. In the hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Amen. In hope of eternal life. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Which God that cannot lie. No? Si Lord po hindi nagsisinungaling. Promise sa kanyang pangako. Before the world began. Kailan niya pinangako ang eternal life? Before the world began. No? Wala pa pong tao sa mundo. Pinangako na po yan ni Lord. Ang kaligtasan. Wala pa pong bundok yan. Wala pang langit. Wala pa yan nakikita mga bituin. Lahat na yan. Nanilikan ng Diyos. Kasi before the world began nga eh. Diba? Wala pa po yan. Meron na pong pangako ang Diyos. Ang kanyang pangako ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nang sabi po na ba nakasulatan, hindi siya nagsisinungaling. So, ibig sabihin po, talaga hong gagawin o ginawa na po ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, ay malinaw po na sa verse 3 ng Ephesians chapter 1, ito po, babasahin natin verse 3, Ephesians chapter 1. Opo. Verse 3. Na Sister Maymay, sige po. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Okay. Dito po tinutukoy ang tinatawag pong spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ito po tungkol sa kaligtasan natin doon sa langit. Tama po ba? Spiritual blessings.
Pag sinabing spiritual blessing, ito po yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Saan? Sa makalangit na dako kay Kristo. Kasi kasama na natin ang Panginoon pag nandun na tayo sa langit. Tama? Okay? So sa verse 4, Sister Maymay, tuloy niyo po sa verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanyang bagong itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. No? According as He has chosen us in Him before the foundation of the world. Kailan tayo pinili ni Lord? Before The world began. the foundation of the world. Ang kaligtasan before the world began. Oh, di ba magkaparas lang? Before the world began, before the foundation of the world. Di ba? Talaga hong meron na po siyang pinili. No? Pastor, paano naman hindi pinili? Bala si Lord doon. Basta meron pinili si Lord. At isa po tayo doon sa pinili ng Panginoon. Saan tayo pinili? Pinili sa kaligtasan. Okay? Ano pang katibayan? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Opo, chapter 2 verse 13. Babasahin ni Sister Marilyn po. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos. Buhat ng pasimula sa ikakaligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Nalinaw, no? Ang sabi po dito ng ating kapatid na Pablo ay, because God hath from the beginning chosen you. No? Saan tayo hinirang? Chosen you to salvation. No? Hinirang tayo sa kaligtasan. So malinaw po yan. Ang gumawa noon ang Diyos. Wala nang iba pa ang gumawa po nito. Kaya ho, malinaw po mga kapatid, na tayo po ay niligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Okay? So ano pa? Hindi pa tayo pinanganak. Hindi pa tayo nakagawa ng mabuti at masama. Ay tayo po hinira na po ni Lord. Tingnan niyo po, basahin ho natin. Romans chapter 9, verse 11. Sir Agnes, pakibasa po. Sapagkat ang mga anak na hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. Amen. No? So, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang. So, hindi pa tayo pinanganak. Hindi pa nagsisigawa ng mabuti at masama. No? Meron na pong mga pinili o hinirang po yung ating Panginoon. Okay? So, bakit pastor ganon? Di ba lahat na tao nagkasala? Yes. Dahil sa ginawa ni Adan at ni Eva. Kaya po, ay yung kaligtasan po, nakaplano na po yan sa ating Panginoon. Para bagang si Brother AG, bago niya ginawa, may plano na sa isip niya. Tama? Hindi mo naman pwede gawin yan na wala kang plano sa buhay mo eh. Tama po? Ang bahay. Bago mo yan gawin, may plano po yan. Hindi po pwedeng, may blueprint po yan. Hindi pwedeng bigla lang umano sa isip mo, ay, gagawin ko na ito. Hindi. May mga plano lahat yan. Okay? Ganon din sa Lord. Ang kaligtasan natin, nakaplano po yan sa Panginoon. Meron na pong tinatawag na blueprint ang Panginoon sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? So malinaw po, biyaya ng Diyos. Mahalaga, maintindihan po natin, maunawaan po natin ang mga aral po ng ating Panginoon. Pag sinabing biyaya, Diyos lamang po ang siyang gumawa. Yan. Bakit pastor, sinasabi natin, trabaho natin, biyaya ng Diyos, ako naman ang gumagawa. Hindi naman si Lord. Ang buhay mo ba, sino ang nagsusupply? Di ba si Lord pa rin? Biyaya pa rin ni Lord. Mahinto ba ang
ang trabaho mo pagka hindi ka nabiyaan ng lakas ng Lord? Yes, ayun po. So, nandun pa rin. Nandun pa rin yan. Umiikot pa rin yan ang biyaya ng Diyos. Tama? So, biyaya ng Diyos yan, mga kapatid. Ang buhay po natin. Okay? So, malinaw po na ang ating paksa ay the grace of God in salvation. Ang may gawa noon ng Ama, before the foundation of the world, pinili tayo, hinirang tayo. Before the foundation of the world, saan tayo hinirang? Pinili sa kaligtasan. Para may ebidensya na tayo ay ligtas, anong ginawa ng Panginoong Kristo? Tinubos tayo. Tama? Binigay tayo ng Ama kay Kristo. Okay? Binigay tayo. Yung lahat na tinubo, ang lahat na pinili, hinirang, binigay kay Kristo. Kasama po tayo roon. Ang lahat naman na tinubos ni Kristo, yun naman ang binorn again ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo naging bago na. Tama? Kaya sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya naging bago na po yung anak po ng Diyos. Okay. Kasi ang anak talaga ng Diyos, nagbabago ho yan. Hindi pwede hindi magbago. Kasi ang Espiritu ng Diyos nagbo-born again. Ang kumikilos, ang kapangyarihan ng Diyos. Si Lord po ang nagbabago ng buhay natin, hindi ho tayo. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Maliban lamang na tayo po ay baguhin ng ating Panginoong Diyos. Kasi Espiritu na ng Diyos, Espiritu natin nagpapatotoo na tayo anak ng Diyos. So malinaw po yan. Okay? Ang prueba na tayo anak ng Diyos, yung pagbabago ng ating buhay. Okay? So, nawa ay nakita ho natin ang kalagahan ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. At nakita ho natin na ang kaligtasan nating eternal ay buhay na walang hanggan, ay gawa lamang po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi gawa ng tao. Hindi perform ng tao. Okay? Question po? Bago tayo magtapos.